gumawa na naman ng ingay mula sa Netherlands si dating presidential spokesperson Harry Roque matapos pumutok ang balitang inaasikaso na ang pagkakaroon ng red notice sa kanya mula sa Interpol. Ngunit ayon sa Department of Justice, hindi umano totoo ito. Makakasama natin sa kwentuhan si Tala Lopez. Nilinaw ni Department of Justice spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano na hindi pa humihiling ang DOJ sa International Police Organization ng red notice para mapabalik sa bansa si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Taliwas ito sa mga lumabas na ulat kahapon na inaasahang mailalabas ang red notice sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Clavano na posibleng misquoted lamang si Undersecretary Nicholas T. kaugnay sa pahayag na humingi na sila ng tulong sa Interpol para sa red notice kay Roque. Dagdag pa ni Clavano, sa ngayon ay naghahanda pa lamang sila ng mga kakailanganing dokumento habang patuloy na inaalam ang mga posibleng opsyon kabilang ang pagdulog sa Interpol. Ngunit nakaabot na ang naunang balita kay dating presidential spokesman Attorney Harry Roque na kasalukuyang nag-a-apply ng kanyang political asylum sa The Hague, Netherlands. Sinalubong ito ng galit na reaksyon ni Roque at binantaan ng DOJ na babalikan niya ito sa oras na umikot na ulit ang bola at mawala sila sa kapangyarihan. Magsama-sama na kayo dyan sa DOJ. Mag-500 na utak pa kayo, hinahamon ko kayo. Sige, subukan nyo akong kunin. Dahil nakaukit po yan, karapatang pantao po yan. Lalong-lalo na kung obvious na obvious yung ginawa ninyo na walang kaebidensya, dinawit nyo ako. Akong akala nyo wala kayong pananagutan, ha? Hindi kayo dyan forever. Pag natapos na ang inyong panahon, babalikan ko kayong lahat. Ididimanda ko kayo lahat ng malicious prosecution. Pagbabayarin ko kayo ng danyos, itaga nyo yan sa bato dahil sa ginawa nyo sa akin at sa aking pamilya. Pinuna pa niya ang labo-labo man ng mga statement ng mga otoridad sa bansa at diniin kung bakit hindi siya maaaring hulihin. Nahehelo na ako dito sa mga taga-DOJ. Manggigipit lang, gigipitin lang ako, aba hindi pa sila magkasundo. Sabi ng isang USEC, hahanda na namin ang red notice alert. Sabi naman ng isa na spokesperson, ay hindi pa kasi pinag-aaralan pa ng mga international law experts. Ang gulo nyo naman. Manggigipit lang kayo eh. Pwede ba magkaroon naman kayo ng isang boses na hindi nahehelo yung biktima ng inyong paggigipit? Hindi ko tuloy alam kung kayo matatakot o matatawa sa inyo, no? Dahil panggigipit na lang, eh hindi nyo pa alam kung anong gagawin. But in any case, alam nyo po, wala kayong magagawa. Okay? Kung kayo'y nag-aral ng international law sa inyong law school, pareho naman kayong abogado, alam niyo po na kapag merong pending asylum petition, merong non-refuma. Kahit anong pangkunin yung red notice alert dyan, eh manigas kayo, hindi nyo ako makukuha habang nakabindin itong asylum neto dito sa Netherlands. Samantala, mismong kasama sa kampo ng mga Duterte ang hindi kumbinsido na may political persecution kay Roque. Ayon kay dating Presidential Chief Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, mas mabuting umuwi na lang sa Pilipinas si Roque at harapin ang mga kaso laban sa kanya. Ako, si Tala Lopez para sa Kwentong Politiko.